Sa wakas, lumabas na ang katotohanan. Matagal na nating naririnig ang mga bulong-bulungan, pero ngayon, may umamin na. Isang matinding revelasyon ang ibinunyag ni Attorney Trixie Cruz Angeles na siguradong magpapabago sa ihip ng politika sa Pilipinas. Body, mga kababayan, booking na ang sikretong plano laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga ulat, umamin na umano si Luistro tungkol sa ginagawang palihim na pagkilos ng isang komite. Ang layunin, mangalap ng mga ebidensya at gumawa ng butas upang pabagsakin ang ating vice-presidente. Bakit ganito katindi ang panggigipit kay VP Sara? Ano ang kinatatakutan nila sa kanya kaya kailangan nilang gumawa ng ganitong mga sikretong operasyon? Malinaw na may mga taong hindi nakakatulog ng mahimbing dahil sa lakas ng suporta ng taong bayan kay VP Sara. Ang mas nakakagulat dito, ang mga taong sangkot sa paninirang ito ay mga taong hindi natin inaasahan. Ano ang mga ebidensyang hinahanap nila? Gawa-gawa lang ba ito para suruan ang pangalan ng mga Duterte? Outro, hindi tayo papayag na mabulag sa katotohanan. Kailangan nating bantayan ang bawat galaw ng mga taong ito. Naniniwala ba kayo na politika lang ang dahilan ng lahat ng ito? Ay lapag ang inyong mga komento at reaksyon sa baba. Bago kayo umalis, siguraduhing nakasubscribe kayo sa ating channel at i-share ang videong ito para malaman ng buong Pilipinas ang kabuuan. Yung nga mismong FB page mo, ilinalangaw na ngayong mga panahon na to. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, iba pa yung mga vlogger na tunay na nagmamahal sa kanya. Iba pa yung mga personalidad, politiko na nagmamahal sa kanya. Iba pa yung mga gumawa ng website para sa kanya. Talagang kitang-kita ho natin, overwhelming ang ipinapakitang pagmamahal at pangungulila ng sambayan ng Pilipino dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil ho dyan, tuloy na ho tayo dito kay Senator Rodante Marcoleta. Yung emergency meeting nila dyan sa Malacañang, tuloy-tuloy nyo lang yan. Kailangan nyo yan. Eto, sendante ho tayo. Game. Na kakausapin ka raw nila para itanong kung sinong kukontakin. Opo. Kasi sabi may supplier din kayong kausap na nandun. Alam naman nila kung kontakin, pero hindi. Pero yun ang ipinahayag nila. Kasi yung katabi ko, DOE. Opo. O habang minsan nagkakausap din kami, sabi nung isa sa kanila, pagkatapos daw ng hearing sen, ay kakausapin kanila para makuha nila yung contact kung paano. Oo, sabi ko. Ba't kinakailangan po ba't di pa siya lumapit sa akin kahit naman Opo. At sa akin na rin naman si Wimpy Puentevilla. Kung talagang interesado sila, di bibigay ko yung contact. Kukontakin kaya. Nelson. Nakakabili ba tayo doon? Kami na lang dyan ang papunta. Wala kang vessel eh. Ganun nga. Tapos wala pa insurance. Punta ka ron, naka-tricycle ka. Hindi, manghiram ako. Dala kong container saan. Alam mo, ang gagamitin nila doon, Panamax. Panamax. 100,000 metric tons. Ganun ka na eh. Ang kargada nun. Ano po yun? Dadaong lang doon yung Panamax. Pero kasi hindi naman Diesel to tank. Diesel to tank. Gano'n siya, oh. Opo. Tapos, Bagay, nangyayari ngayon. ay tinanong ko yung isa sa kanilang resource persons. Sabi ko, sir, are you familiar with the diesel tank transaction? No, Your Honor. Sabi niya, okay. So, hindi pala niya alam. Ganon. Sa tawi-tawi lang po, sa karagatan ng tawi-tawi, matagal ng practice. Kasi baka naman ang alam nila. Hindi naman sila pumupunta doon sa tangkina eh. Nandito lang sila sa breakwater. Alam ba, doon sila nakikita yung marami ngayon. Opo, marami. Halimbawa, ito, hindi ko mababanggit yung pangalan. Opo. Ito, nasa cellphone ko. Meron sila ngayon, as we speak, 60 million liters. Diesel. 60 million is good for 2 days. Okay. Consumption. Consumption ng Pilipinas. O isang Hindi, pang national, per month. Opo. So ito, dalawang araw lang ito. Kasi 60 million lang eh. Ang consumption kasi natin, national, 996 million. Opo. Okay? Siguro mga about 25 million yun. O ito,
60 million lang ito, kaya about 2 days lang. Nakuha mo? Yes po. Ibebenta nila ng 70, papasok nila ng 70. So, hindi 126. Oo. Opo. It is 3 days away, sabi niya, from Philippines. So, nandyan lang sa may, Nasa tabi-tabi siguro sa lang. gilid-gilid ng Sumatra siguro, o kaya dyan sa may Celebes Sea, o kanya. Yes po. Meron eh. May supply. Oo. May supply eh. Nandyan lang sila eh. Nako. Well, tama kayo dyan, Sen, ano? Pero mukhang ayaw talagang kagatin ng big three yan, Sen. Hindi, babasahin ko. Baka sabihin na naman nila eh. Ito, mahirap na eh. Baka sabihin niya, katang-isip lang po, eh, no? Ito, babasahin ko sa inyo. So, available yan. Tama-tama. May buyer kami ni Nelson, eh. Matagal na po naghahanap ng langis yun. Magtatayo na ako eh. Hindi, ito, may buyer ito. ako ngayon. Ang requirements lang niya, eh. 1 million liter per week lang. Kailangan lang yan. Oo. Nasa na ba yung, hindi ko lang kung saan, kung buyer, kung hindi 16 lang. million. Pwede na, ano? Oo nga. Eh, ang requirements lang niya, kasi may-ari ng mga barko ito, Sen, eh. Ang requirements lang niya, 1 million, eh. For every week. Eh, kung tumubo ako 5 centimos yan, di malaki-laki na ito. So, Diesel yan, diesel. diesel. Nako, eh. Pang barko, eh. Oo. So today, 9:22 a.m., Oh, kanina Ah, umaga. okay na umaga, opo. diesel info. 60 million liters of diesel available, 75 pala, hindi 70. Aha. Available at 75 pesos per liter. We can negotiate for more or on a sustained supply. Oh. Ba, so tuloy-tuloy pa pala, oh. We are 3 days away from the Philippines. Delivery is upon payment. Ba? Hindi kaya sa temo mo ka. Hindi, kasi may dala-dala ka ng pera sigurado. Kasi andun lang sila eh. Oo nga, dyan na. Nag-aabang lang ng bibili. Oh. Tingnan mo sa sa avatar mo kung halimbawa 3 days away, sige. para alam mo kung nasaan siya. Well, bandang ano Tingnan yan, o natin, hindi, bandang Malaysia. Baka nandiyan lang Kasi sa may naka-tanker lang yan eh. Hindi, baka nasa Kalayaan Island Group ito. Ayun, pwede. Nakadak doon, di ba? Oho. Eh, binabantay ng Coast Guard siguro yan. Pagpasok sa Pilipinas, baka akala eh, ano. Oh. There are people who are willing to provide proof that the gasoline and diesel we're buying right now are old stocks, and that should not be affected by the second blow of price hike. Prices of 120 to 144 pesos per liter. So, hindi pa pala daw. So Old stocks ito, pa pala yan, old ano? stock ito, kaya they're willing to sell at 75. So Kita parang pa rin sila dyan, no? may price na rin sila siguro. Tama po, oh. Baka nakuha na lang din ng 25 pesos eh. Eh, oo nga, di times 200% na nila So may 50 pesos na siyang ano rito. Oho. Kung 75 pesos niya ang ano. No, kaya may 50 pesos na siya, okay na sa kanya. Kaya nga. 60 million liters Oh. times 5 pesos. Nako. Ang laki nun. Eh kasi kung... Kasi ano lang niya yun eh, kasi sa 50, gross nila yun eh. Opo, O siya, broker siya. Alam ba, may piso ka kamo. Oho. 60 million pa rin po yun kung sa piso per liter. Yun ang sinasabi ko. Baka naman kasi Sen, baka maraming nag-i-scam ngayon. Baka naman yung scam niya, baka sabihin ng ano. Hindi ko naman siya papunta kung hindi ko siya kilala ko eh. Yun pala. Kasi yung tatay niya, kaklase ko sa law school. Ayun. Paano nyo na po ako? Order nyo po ako 1 million muna sa akin, Sen. Paano na ako? Letter of credit na ako, LC na ako dyan. Nasa ikaw, magkano ka? Ilang order mo? Hingi na lang ako sa'yo. Balato ka na lang. Ay, nako. So, yun ho pala ang sitwasyon. Ano? Ngayon ho ay... Hindi, ang dami nating dapat pang ayusin sa Opo. pag-uusap dahil sa, di ba, dahil nga sa national emergency, napilitan ang legislature, lower and upper house, na madaliin yung pagsasabatas ng pagbibigay ng emergency sa Pangulo, di ba? Oho. At yung excise tax nga ay isususpindi muna, di ba? Opo, pinag-uusapan kasi pang balita po, Sen, ay April 12 or 13. Kasi kailangan may publication pa yan, Opo, di ba? mag-decide na po kung babawasan o totally ay aalisin ang excise tax. Kaya nga, so itanong natin ngayon, magkano ba yung kinukolekta nating excise tax sa bawat taon? Aha.
Anong average na collection natin Yearly, sa stock? annual collection, ano? Estimate yan, siguro about 150 to 160 billion pesos Oh, napakalaki pala. per year. Okay. Opo. E di sususpend mo yan. Opo, di... Paano yung pinaggagamitan nito na alam ko naman ay mga priority projects ng government, kung hindi man siguro kasangkot din dito yung mga public services. Oho. Ano? So kung wala na yung tax na yan, anong gagastahin para doon sa mga sektor na dito pala pinaggagamitan? Ito pala ang ginagamit. Oho. Palagay mo, apektado yung mga tindera dyan. May apektadong mga tsuper, halimbawa. May apektadong mga basurero. Hindi ko alam kung alin lahat ang pwedeng maapektuhan kapag yung excise tax na wala. Opo, sinuspend, oh. Ibig sabihin, kaya natin ginawa yon para makatipid tayo sa panggatong. Yes po. Kaya lang, may kakambal naman na problemang idudulot. Nakuha mo? Yes po. Sa makatid, gusto mong maging maligaya ang isang sektor sapagkat nagawa mong ibaba Ang presyo ng langis, ang presyo ng langis. Ngunit, may yung magsasakripiso. yung pinagagastahan ng excise tax, hindi mo na siya mapapasaya ngayon dahil wala na siya. Oho. Mapuputol na eh. So ito sa mga doktrina ng public administration. Oho. Paano mo ito Ito may yung babalansin, tinatawag no? nating Pareto Principle. Oho. Gusto mong maging maligaya si Nelson, binigyan mo siya ng ganito, nawalan si Jen Subarjaga, yun ang balancing. Oho. Nako. At teka lang sir, bigla ko pinaalala, may binabanggit kayo doon sa coal power plant, ano ha, na yung part ng Semirara, ano yung rekomendasyon doon? Kasi mahalaga Hindi. nito na dapat Kasi malaman ng nga ating kababayan. pinag-uusapan namin kasi yung pati sa kuryente napag-usapan. Yes po, kasi yes po, oh. alam mo naman, isa sa panggatong natin sa kuryente, mga gumagawa ng kuryente, diesel. Yes po. So, para mo nang nakita, lalong-lalo na yung tinatawag na SPAG areas. Oho. Yung SPAG areas, ito yung Small Power Utility Group. Okay. Na ang nagsusupply dyan yung Napocor dahil walang transmission line. Mga isla to eh. Opo, oho. Katulad ng Masbate, katulad ng Mga off-grid kung tawagin, ano? Off-Grid, katulad ng Mindoro. Yes po. Ang karaniwang nagsusupply ng kuryente dyan, diesel-fired generation plants. Oh, 120% ang increase. Tataas, oh. Hindi nga, dito pa lang sa kuryente, sa ano natin sa diesel. Diesel pa lang, oh. O di sa diesel. 100% kaya mo na lang. Ito yung ginagamit na panggatong dun eh. O magkano niyang ipapasa yung kuryenteng kanyang ginagawa? Sigit pa yan. Oh. Lalo kung barge lang. ano? Ito, yun ang sinasabi ko ngayon. Ngayon, sabi ko dun sa ERC, o kaya sa DOE, sabi ko, huwag nyo na kasing ibenta yung coal na napoproduce natin sa Semirara. Para sa ganun, oho. para sa ganun, tayo na lang ang gumamit. Bakit kasi Napanggatong. ine-export nyo sa panahon na tayo ay namimilipit sa krisis na kanilang sinasabi niya at pinag-uusapan natin ngayon, binebenta pa natin sa ibang bansa. Kasi meron na naman silang argumento dyan. Sir, kasi po kaya natin binebenta sa ibang bansa, yung po kasing napoproduce nating coal dito sa Semirara, Opo. low calorific value. May low calorific value na. May calorie pa yan calorific. Calorific Mas value. maganda, diet tayo. kumbaga Low calorie pala tayo. kumbaga sa pagkain, mas maganda, di ba? Opo. Mababa ang calorie, di ba? Diyan ka sumigil. Yes po, oo. Pero sabi ko, hindi po totoo yun kasi merong kumpanya na bibili niya lahat ang mapoproduce locally sa Semirara. Tapos ipaprocess niya. Yan na lang gamit para yung itigilin natin yung oil, itong gamitin natin coal kasi ating siyempre mas mura. Kung talagang gusto niyo makatipid. So, sabi, we will look into palagi na lang silang ganun eh. Kasi isipin mo, Kasi medyo- sarili nating coal, ibebenta mo sa ibang bansa, pwede naman natin gamitin baka sakaling makatipid tayo. Naharap na nga tayo sa napakalaking problema eh.
Kasi kung mawawala po yung kanilang sino nga- supplier, mawawala yung kita nila, Sen, eh. Ha? Pag nag-iba ho yung supplier, eh. Ito nga yung pinag-uusapan natin. Hindi mo malaman, may sinasabi ka na ganitong gawin natin, ganitong gawin. Hindi ko naman alam kung i-consider nila. Kasi ganyan na yung ginawa sa ibang bansa dyan, di ba? Kahapon, inisa-isa natin yung mga measures na ginagawa ng ibang mga bansa, lalo na dito sa Southeast Asia. Oo. Isa yun sa kanilang measure, na pag meron kang pinoproduce na para sa energy, ano man yan, dito muna. Yes. Oo, di ba? Nililimitahan nila yung pag-export. Yun ang mga hakbang na iba't ibang bansa na katabi natin. Yes, ano? oo. Kasi, kumbaga, bili mo, locally, produce na lang muna. Meron ka na eh. Oo. Pero sa bandang huli, Sen, meron na lamang tayo 15 minutes. Saan patungo? Ano, gusto natin malaman ngayon, May patutunguhan may ba? patutunguhan ba itong Protect Committee na ito sa pangunguna po ni Senator Sherwin Gatchalian? Ako gusto kong isipin na dapat merong patunguhan. Okay. Kaya yung huling pagdinig, ewan ko kung huling pagdinig, ang ibig sabihin yung pangalawang pagdinig, napilitan na akong magbigay ng opening statement. Opo. Kasi nung una, sabi niya, wala na. Nung una, itong mga kasama ko kasi nagsibigay ng mga opening statement pagkahaba-haba. Pero parang political speech for 2028. Malapit na election. parang nakaharap sila sa gymnasium na napakaraming tao. Nako. Ang year ay 2028 na. Kaya nung ako nasabi ko, hindi na nga ako at makasave tayo ng time. Pero yung pangalawa, nagbasa na ako ng sarili kong opening statement. Maiksi lang naman. Opo. Siguro, wala pang 5 minutes yun eh. Opo. Ang nilagay ko na yung context, gamitin natin yung emergency mechanism na sinasabi ng batas. Opo. Kasi hindi masyadong nabigyan ng panahon yun eh. Republic Act 8479 at saka yung kakambal niyang executive order na ginamit panahon ni GMA at ito nga ay dahil lamang sa mga kalamidad na sunod-sunod na nagpasakit sa bansa natin. Opo. Kung yun sabi ko nga targeted lang, hindi naman kabuuan ng Pilipinas tinamaan. Pero ginamit natin yung executive order at in-apply pati sa oil companies. Finris ang presyo. Yes po. Mula nung 5 days pagkatapos ng maglandfall, Finris. Ito, sa tingin ko, mas applicable dito dahil sa mas malawak ito. Kung totoong wala silang magagawa ng paraan at kung talagang ma-validate nila, yung data ko mali. Yun po. Paano kung yung data ko tama? Ibig sabihin, artificial ito? Di ba? Ngayon, kaya nga ang premise ko, gamitin natin yung sinasabi ng batas na mekanismo para sa ganon ay ma-address natin. Ano po yun? Yung government takeover? Yun po yun? Hindi naman takeover. Hindi naman necessarily ganon. Pero okay. kamukha ng sinasabi, merong monitoring dito. Di gawin mo yung magagawa mo under monitoring kasi under Section 14, paragraph E, sinasabi ko, pwede niyang i-operate. Ngayon, kung ayaw mo yung ganon, I-monitor mo lang. mag-monitor ka, akin na nga kung magkano mo binili. Yung mga ganun ba? Pagkatapos tingnan natin, ano ba yung eksaktong point? Itong reciprocal nga ito. Reciprocal, halimbawa, relation between the old price and the replacement cost. Hindi naman po pwede na napalitan mo lang, bombahan na, tinira mo kagad 110 pesos. Yun na nga po. Hindi mo nagagamit ito. Hindi mo nagagamit yung executive order ni President Arroyo. Kasi po, Sen, ayaw nila ng takeover. Ayaw din po nang magpa-monitor Ayaw nung mga Ito nga ngayon yung challenge sa committee, Protect. Kasi nakalagay, ang pangalan Protect Committee. So the committee intends to protect our people. So yun ang mission. Maprotektahan ang sabay ng Pilipino. Oo, kaya Pinapatanan ng gobyerno niya, Sen, uplift naman. Diba? Uplift naman sila. Baka magpanagpo po at Diba? dapat kasi ito protect.
Oho. Gawin niya yung mandate. Oho. Yung uplift, tingnan natin kung paano i-uplift. Paano i-uplift, ano? Yun ang problema natin pala ngayon, ano? Makapaninindigan kaya si Senador Sherwin Gatchalian na talagang hikayatin po, executive department. Kami naman, ang legislature recommendatory lang kami. Kaya nga po, Ang magagawa namin, makagawa kami ng batas halimbawa. Kaya lang, alam mo naman ang process ng batas, medyo may Tagal-tagal po yan, katagalan. So, kinakailangan, yung aming oversight function, pwede naming ipilit. Meron ng batas nakalagay dito Di ba sinasabi nga natin, Republic Act 8479. Ba't pa kami gagawa ng batas? Meron nakalagay na emergency mechanism dito. Implement na lang. Depende na lang kung paano ang gagawin ng committee. At pag-uusapan siguro namin, kahit na meron akong pupuntahan, pwede ko naman siyang i-text. Tama po. Yan ang ating dapat asahan dyan. Ako naniniwala naman ako sa chairman na interesado naman siya na yung objectives natin, kaya natin ginawa yung protect, ma-address natin ng mabilisan yung problema. Ayun. Pero sana ako, kami bilang taong bayan umaasa. Bagamat ang unang impresyon natin, Nelson, parang ayaw pansinin ng DOE at saka nung players yung binanggit po ninyo. Palagay ko na ano lang sila, Nabigla? nasak lang sila. Nasak lang sila, gano'n. Hindi sila, baka sa susunod na hearing, may preparasyon na sila. So may next hearing pa po ba? Nakaya na yun. Papatawag pa. Chairman. Kasi walang nung Kasi baka mamaya nagsimula na silang mag-validate. Mukhang tama naman yun Ayun nga. Oo. Nahihiya kami kay Senator kung na-binalidate pero totoo pala kaya bibili na kami. Halimbawa, ganun na yun. Pwede tapos. Oo nga. Magsakripisyo muna sila, siguro, Sen. Siguro mga isang, bayan mo, sira muna tayo negosyo ngayon, magpalugi muna tayo. 1 month. If 1 month lang naman, mayroong gulo Paano malulugi? Meron pa rin naman. Tinaas mo na nga Sabi ko nga siya, 3 billion per day na nga yung kinita Ano pa lugi ron? Hindi nga, medyo yung kikitain nila, medyo, kasi Bawas-bawasan. Hindi nga natin. kukuha nga sila doon sa Kung kukuha nga sila sa Singapore, 55 pa rin Meron pa rin kita. May kita pa rin. May kita pa nga Break down muna tayo. Hindi na 3 billion. Hindi na 3 billion per day. Saglit lamang magbabalik pa sa ganun. Tuloy ho tayo dito sa press con na to ni Atty. Rowena Guanzon pagkatapos ng kanyang talumpati dyan sa araw ng Davao. Ito, panoorin ho natin itong mga kababayan. Game! Follow-up lang na because we have kasi time at 2 o'clock schedule pa tayo. So we start with message from Atty. Guanzon. Statement, yes. Salamat kayo sa mga Davaoenyo kanang wala pa kahibalo nga Bisaya kay ko, magbisaya na ko gamay. Niari jud ko diri para ipakita ang suporta sa kay VP Sara, kay Mayor Baste ug sa Duterte family. Ang wa pa kahibalo in 1986 Mayor Digong was appointed OIC Vice Mayor. I was appointed OIC Mayor of Cadiz. So, we were colleagues in the League of Cities in 1988. Sabay kami nag-mayor, kasama si Tommy Osmeña. So, nakapunta na ako dito sa Davao and we met here because I was Vice President of the League of Cities. So, hindi naman in a way stranger sa akin si Digong kasi we were together in a new republic, a new democracy. So we had a role to play in the future of our country and nation building. And so it was not a surprise to me that Mayor Duterte ran for president and won. Because when I was here, I saw how he was so popular with the people of Davao and Mindanao. So, as you know, I was endorsed by, what do you call this? Surprise endorsed by the Cebu Alliance for Sara Duterte 2 weeks ago. So, wala naman talaga akong plano magtakbo ng senador but I was already supporting her, especially against impeachment. No? Pero dito sa Cebu, nakita ko naman yung sincere man gid ang mga tao nga nangita silang
ngita silang Bisaya nga mudagan ang senador. So I accepted their challenge, ang ilang endorsement, pasalamatan ako niya. But I made it very clear nga mudagan akong senador, pero ang akong presidente Sara Duterte. Ay nganong si Sara Duterte man? Because kung si Sara Duterte ang presidente, may mananagot. May mananagot sa lahat ng itong mga pangawat nila karon. Yung ilang using the government as a syndicate and all this abuse of power. Kailangan managot sila. Kasi this is really all about staying in power. Itong BBM gang na ito. Romualdez, Sandro Marcos, of course, the Remulias. And that's why there a big problem na sino ang kandidato nila against BP Sara. So, ako, maaga pa ako nag-declare, although people are shocked, of course, no? Kasi alam niyo naman, dilawan talaga ako. Aside from being appointed by President Cory and being mayor during her term, I was appointed Commissioner of COA by Pinoy, and I was also again appointed Commissioner of COMELEC by President Pinoy Aquino. So, dilawan talaga ako. So, lumaban kami, just like Digong here and Chia Soling, lumaban talaga kami sa mga Marcos warlords during the election, yung the snap election. Tapos, yung sa EDSA, after, of course, we lost the election, siyempre, dinaya lang man din kami, tayo noon eh. Pumunta ako ng EDSA, I was also there. So, yung mga kasama ko doon sa EDSA, tatanda na kami ang mga original na mga dilawan, yung mga nag-Cory Aquino for president. So, huwag na tayong magkulay-kulay kay kung kulay-kulay, si Digong, dilawan man yun. Kaya si Chia Soling, dilawan man, si Cory man yun. Wala na tayong kulay-kulay kay Pilipino man tayong lahat. Ang laki ng problema natin ngayon. What kind of government and a country are we going to leave our children and grandchildren? 17 trillions na ang debt. Now, this fuel crisis, look at the way BBM is mishandling it. Why? Because in the first place, we have a deficit. Walang pera ang gobyerno kasi ninakaw na nila. Pero mo yung ninakaw, 1.9 trillion yun. Kita niyo yung mga maleta doon, mga pera doon. Grabe. Tapos ayuda lang nila ang mga driver 10,000. Saan na? 10,000 a month? Wala pa gani na a month. Kaya buwapay pasalig kung kinsa. Ano saan na po itong next 10,000? Ang problema ngayon ng Pilipinas dito sa energy, sa fuel crisis, dili unta ni kani ang atong kahimtangan kung wala ta nila gikawatan og tudo-tudo. Kaya kung wala deficit ang gobyerno, masarangan man lang ni. We can survive this. Pero they're telling us, we have supply of fuel for 60 days. So am I supposed to be happy with that? You mean to say 60 days? It's now how many days from the time you said 60 days? We have crude oil from ganito. You only have one refinery. How fast are you going to make clean energy? And by the time, magkano na? Ang crudo, 140. Ang gasolina, wala na. Carpool, coming here from the airport, nag-carpool na kami. Ang hirap, sabihin na, dapat ang mga tao ang mag-tighten your belt. Ganun kami may mo-tighten ang belt na mo. Ikaw may nangawat. Ang sinasabi ko, hindi tayo may obligation. Ang may obligasyon si BBM. Tanawa na yung sa Ilonggo pa doon, malipong na siya. Malipong na siya. He doesn't know what to do. We have a president who is a cocaine addict. Yes, doesn't know how to manage a crisis. He doesn't know how to lead. So we're in deep trouble. As a country and as a people, we have a major problem. We have a government that is incompetent. We have a deficit. We have corrupt people in government. And they don't really care about us. Yun talaga ang problema, mga kababayan. Kung bakit itong eleksyon na ito, ni Sara Duterte, it's a fight to the finish.
Because pag nanalo pa itong BBM gang na ito, ay ewan ko na lang, ano pa maiwan sa inyong mga anak. Wala nang trabaho, 3 million have no jobs. And then they say, crime rate is rising. Naturally, crime rate will rise if poverty rises. Grabing inflation. Bigas, 67. 67 ang bigas, ha? Ano na